Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Pastor BJ Sebastian ng Green Hills Christian Fellowship Ortigas Center. Welcome po sa aming pananambahang Tagalog sa hapong ito. Ito po ang unang linggo ng ating pong Missions Month celebration sa GCF. Kaya po isang paalala sa atin na itinatanghal natin ang missions ngayong buwan na ito. Ngunit hindi po July lang ang pagmimisyon. Araw-araw po mga kapatid, sapagkat yan po ang gawain ng Iglesia ng Diyos, ang humayo at ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan at gumawa ng mga disipulo hanggang sa kunin tayo ng Panginoon o sa kanyang pagbabalik. So mga kapatid, welcome po muli sa ating pananambahan ngayong hapon. Bilang tawag sa ating pagsamba, babasahin ko po ang Psalm 105 verses 1 to 3. O magpasalamat kayo sa Panginoon. Kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan. Ipabatid ninyo ang kanyang mga gawa sa mga bayan. Umawit kayo sa kanya. Umawit kayo sa kanya ng mga papuri. Sabihin ninyo ang lahat niyang kahanga-hangang mga gawa. Lumalwalhati kayo sa kanyang banal na pangalan. Magagalak ang puso nila na nagsisihanap sa Panginoon. Panginoon, kayo po ang aming makakaulayaw ngayong hapong ito, ang inyong pong pangalan ng aming itinatanghal at iniluluwalhati. Nawa Panginoon ay basbasan niyo ang bawat sangkap ng aming pananambahan upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong harapan at lalo mong ikatuwa Panginoon ang pananambahan ng iyong mga hinirang. Kayo po ang malwalhati sa hapong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. As we celebrate Missions Month, take this time to step back and carefully listen to God's voice. In the Bible, we see how prayer has shaped the lives of certain people. Get to know their stories and witness how their dependence on listening to God's voice led them to live missionally. Take this time to fuel your passion for God's Great Commission and the Great Commandment by drawing near to God in humble prayer. No pandemic, no lockdown, no type of quarantine can stop God from calling us to participate in His mission of seeking and saving the lost. This Missions Month, let's listen to God's voice and live missionally. Mga kapatid, babasahin po natin ang salita ng Diyos sa hapong ito. At ayon sa ating tema sa Missions Month, babasahin po natin ang John 17 verses 1 to 5. Mamaya po pag-aaralan po natin ang buong kabanatang ito. Napakadakila pong panalangin ng ating Panginoong Jesus. John 17 verses 1 to 5. Nang masabi na ni Jesus ang mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng anak. Yamang binigyan mo siya ng otoridad sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at si Hesukristo na iyong sinugo. Niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kalwalhatiang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Pagpalain nawa ng Panginoon at purihin nawa siya sa kanyang banal at dakilang salita.
Katulad po na sinabi ko kanina mga kapatid, panatilihin ninyong nakabukas ang inyong mga Biblia sa John 17 at pag-aaralan po natin ang buong kabanata. Ang pamagat po ng mensaheng ito ay ang panalangin ng ating dakilang pinakapunong pari. Ang panalangin ng ating dakilang pinakapunong pari. Madalas po mga kapatid, ang atin pong idea ng mission ay yung paghayo natin. At tama naman po. Kung tayo po ay lalabas at babahagi na natin o ipapahayag natin ang mabuting balita ng kaligtasan sa iba, ganyan po ang basic idea ng pagmimisyon. Ngunit mga kapatid, sa pag-umpisa po ng ministeryo ng ating Panginoon bilang tagapamagitan natin sa ating Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, ang una po niyang ginawa ay ang manalangin. Kaya naman po binibigyan natin din sa ating mensahe ngayong hapong ito ang pananalangin niya sa kanyang Ama. Ang konteksto ng teksto natin ay makikita doon sa mga katagang nang masabi na ni Jesus ang mga bagay na ito sa verse 1. Meron po siyang tinutukoy at kung sa ating pagbasa po ng Ebanghelyo ni Juan, makikita po natin na yung mga bagay na ito ay tumutukoy sa mga sinabi niya sa kanyang huling tagubilin sa kanyang mga alagad. Nag-umpisa pa lang sa John 13, chapter 13 at hanggang chapter 16. Ang huli niyang sinabi sa kanila ay sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Yan po ang huling bitaw niya bago niya sinabi ang dalangin ito. Ngayon hindi natin tiyak kung saan niya sinabi ang dalangin ito. Marahil ay ang makikita natin sapagkat sa chapter 18, pagkatapos ng dalangin, tila doon sila umalis sa upper room at nagpunta doon sa Kidron Valley at natumawid sa Garden of Gethsemane. Ngunit marami naman na nagsasabi na parang ibinukod lang itong panalangin ito at ito ay sinambitla niya doon mismo sa Garden of Gethsemane. Hindi po tayo nakatitiyak. Pero mas madali yatang paniwalaan na ito ay sinabi niya at makikita natin maya-maya na ito ay binigkas niya sa pandinig ng kanyang mga alagad o sa pandinig ni Juan na siyang sumulat ng ebanghelyong ito. So hindi natin alam kung ito ay isinulat kaagad ni Juan o di kaya ay ipinaalala sa kanya ng Diwang Banal ng kanyang isinulat ang ebanghelyo na mahigit maraming taon pagkatapos ng mga nangyari sa gabing ito. Ganun pa man mga kapatid, importante ang nilalaman ng dalangin na ito. Ang mas malawak na konteksto ay yung huling tagubilin nga niya, kung saan hinikayat niya ang kanyang mga alagad na paglingkuran ng isa't isa ng may pagpapakumbaba. Mahalin ang isa't isa ng may malasakit katulad niya. Paniwalaan siya at ang kanyang mga pangako. Yan po ang mga tagubili niya. Tanggapin ang ipadadala niya na Espiritu Santo. Magpatuloy at manahan sa kanya. Yan po ang kanyang habilin. Magpatuloy sa kanilang pagiging mga saksi niya kahit na sila ay kamuhian ng mundo. At gawin ang lahat ng ito na may lakas ng loob sapagkat napagtagumpayan na nga niya lahat ang sanlibutan. Maalala ninyo mga kapatid na ito po ay yung gabi bago siya ipinako sa krus. So napipinto ang kanyang kahirapan at ang kanyang kamatayan sa krus. At kung siya ay normal lang na tao, marahil puno na ng agam-agam ang kanyang pag-iisip at hindi niya siguro makakilos, ngunit hindi po ang ating Panginoon. Ang una niya pong inalala ay ang manalangin. So ang mga talatang ating aaralin ay magbibigay sa atin ng isang pambihirang silip sa pag-uusap ng anak at ng ama. At ito po ang ating matuturing na tunay na Lord's Prayer. Ang alam po natin na Lord's Prayer, yung Our Father, yung nasa Matthew 6 no, o Luke 11. Pero mga kapatid, yun po ay mga dalangin itinuro ng ating Panginoon
sa kanyang mga alagad. Ngunit ito mismo ay dalangin niya sa Ama. Ipinapakita dito ang naisin ng ating Panginoon na maluwalhati ang Ama sa pamamagitan ng kaligtasan ng kanyang mga hinirang para maligtas. Ang pagbabanal ng kanyang mga alagad ni Kristo, at ang pagbubukod ng iglesia, yung mga mananampalataya pagkatapos nila. Para sa panahon natin ngayon, ang dalangin na ito ay nagbibigay sa atin ng mga mahalagang katotohanan tungkol sa una, ang katiyakan ng ating kaligtasan, pangalawa, ang katapangan natin sa pamumuhay, at pangatlo, ang kaaliwan natin sa tibay ng ating kaugnayan sa ating Diyos. So tandaan po natin yung tatlong salita po na yun: katiyakan, katapangan, at kaaliwan. Ang panalangin na ito ay tinatawag ng marami na panalangin ng ating dakilang pinakapunong pari. Ito marahil ay sinambitla niya sa pandinig ng kanyang mga alagad upang kanilang masilip o ma-preview kung paano siya mananalangin para sa atin sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan lahat sa langit. Ito po ang parang trailer kumbaga ng kanyang dakilang pananalangin para sa atin. Sapagkat alam po natin at katotohanan sa banal na kasulatan ang sinasabi na siya ay ang ating dakilang pinakapunong pari na siyang namamagitan para sa atin sa kalangitan. Sabi sa Hebrews 7:25, dahil dito siya ay may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Sabi sa Romans 8:34, sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay, o siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. At sabi sa 1 John 2:1, mga muntikong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Hesukristo na siyang matuwid. Mga kapatid, meron po tayong tagapamagitan. Siya po ay nananalangin para sa atin sa kalangitan. At isinambitla niya ang panalangin ito bilang isang sample kung paano siya mananalangin para sa atin. At dapat nating kunan ng katiyakan. Dapat tayong magkaroon ng katapangan. At dapat tayong magkaroon ng kaaliwan dahil sa sinasabi ng panalangin na ito. So tignan po natin ang una, ang ating katiyakan. Makikita po natin yon sa dalangin ng ating Panginoon para sa kanyang sariling gawain sa verses 1 to 5. At sa kanyang panalangin na iyon, ang buod po nun ay ang kalwalhatian ng Diyos. Sapagkat ang kalwalhatian ng Diyos ang nakataya. Ang ating pong pagliligtas o ang ating kaligtasan ay may katiyakan dahil ang kalwalhatian ng Diyos ang nakataya. Ito ay isang dalangin para sa kalwalhatian ng Diyos na gagawin o makakamit sa pamamagitan ng kaligtasan ng kanyang mga hinirang o pinili. Na maging kaloob niya sa mahal niyang anak. Alam niyo ba mga kapatid, tayo po ay regalo ng Ama sa anak. Tayo po ay binigay niya sa anak na kanyang mga hinirang upang tayo ay maligtas. Napakaganda pong katotohanan na isipin yon, no? Na tayo na kahit tayo ay makasalanan at marupok, tayo po ay regalo, isang kaloob ng Diyos Ama sa kanyang anak dahil sa kanyang pagmamahal sa kanya. Ang layunin ng kaligtasan natin ay ang maluwalhati ang Diyos Ama sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Diyos Anak. So yung iba yung sinasabi nila, napakayabang naman ng Panginoon, bakit niya gustong maluwalhati ang sarili niya? Una sa lahat, siya po ay may luwalhati na bago siya nakarating sa ating mundo. Bago po siya bumaba dito, siya ay niluluwalhati ng buong kalangitan. Hindi po niya hinihingi ang isang bagay na hindi naman likas na kanya, sapagkat siya ay likas na niluluwalhati ng buong kalangitan. Kaya sabi niya sa verse 1, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng anak. Ang pakay niya ay maluwalhatiin kanyang ama. At sabi niya sa verse 5,
At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kalwalhatiang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Kaya mga kapatid, ang puno talaga ng lahat ng gawain ni Kristo ay ang maluwalhati ang Ama sa pamamagitan ng pagsunod ng kanyang kalooban. Kaya nung tinuruan niya ang kanyang mga alagad sa Matthew 6 na manalangin, sabi niya, manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Sapagkat yun ang pakay ng kanyang pagdalo sa lupa. Sa John 12:23-24, sinabi niya, sinagot nila sila ni Jesus, dumating na ang oras upang ang anak ng tao ay luwalhatiin. Yun po ang tawag niya sa sarili niya sa kanyang lupang katawan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay at nagbubunga, ay magbubunga ng marami. Mga kapatid, ang kalwalhatian ng Ama ay matatamo lamang niya sa kanyang pagkamatay. At kung sa iba po ay kalunos-lunos na pong kinabukasan yun, pero para sa kanya, ang kanyang pakay ay ang kalwalhatian ng Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, tayo po ay naligtas dahil sa kanyang pagkamatay sa krus. At dahil yan ang kanyang kaparaanan upang maluwalhati niya ang Diyos Ama, datapwat ang pagluluwalhati ng Diyos Ama ay nagtitiyak ng ating kaligtasan. Sapagkat, ang second point po natin, ang sanhi ng kalwalhatian ay ang pagbibigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng pinagkaloob ng Ama sa anak, batay sa otoridad ng kanyang tinanggap mula sa Ama. Sabi niya sa verse 2, yamang binigyan mo siya ng otoridad sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Tayo po, katulad na sinabi ko kanina, ay ibinigay ng Ama sa anak upang kanyang iligtas. Ngunit ito ay kailangan makamit niya ang otoridad para gawin niya yon. At ang otoridad na yan ay pinagkaloob sa kanya ng Ama. Sabi sa Matthew 28:18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Pagkatapos niya pong sabihin niya, sabi niya, humayo kayo at gawin yung mga disipulo ang lahat ng mga bansa. Pagmimisyon po yun. At yun po ay para sa ating lahat. At hindi lamang po Missions Month, kundi sa araw-araw po ng ating buhay. Ang sabi niya sa John 6:37-40 at verse 44 ay ganito. Dito po natin makikita ang katiyakan ng ating kaligtasan. Sabi niya, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, tayo po yon, ay lalapit sa akin. So ang lahat po ng lalapit sa kay Jesus ay ibinigay ng Ama sa kanya. At ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin, ay huwag kong iwala ang anuman. Isang napakaganda pong katiyakan mga kapatid na ang lahat ng maliligtas kay Jesus ay hindi niya mawawala, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, pakinggan niyo po ito, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang kalooban ng Ama sa lahat ng maniniwala kay Jesus. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sabi sa verse 44, baka isipin nyo na ang ating paglapit sa Kanya ay ating sariling kalakasan. Ang sabi niya, walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin. Kaya po tayo kaloob kay Jesus sapagkat ang Diyos Ama po ang naglalapit sa atin sa Kanyang anak. At siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ilang beses po niya sinabi yung
muli kong bubuhayin sa huling araw. Yan po ang ating katiyakan. Yan po ang nagluluwalhati sa ating Diyos Ama, sapagkat yan po ang lumwalwalhati sa Diyos Anak. At ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan ay ang sinasabi sa verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala na nila sa naiisang Diyos na tunay at si Hesukristo ang iyong sinugo. Ang buhay na walang hanggan ay makilala ang Diyos. Yun po ang kanyang pakay. Yun po ang nangyayari kapag tayo nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi sa 1 John 5:11, at ito ang patutuon na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Kapag tayo ay nasa kay Kristo, ang buhay niya ay buhay natin at ang buhay niya ay buhay na walang hanggan. Sabi sa verse 20 ng 1 John 5, at alam natin na naparito ang anak ng Diyos na at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya ng totoo. At tayo'y nasa Kanya na totoo. Sa Kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan po ang eternal life. Tapos sinabi po ng ating teksto, ang pinagmula ng kaluwalhatian ng anak ay ang Kanyang pagsunod sa Ama. Hindi po mangyayari ito, hindi po maluluwalhati ang anak, hindi po maluluwalhati ang Ama, kung hindi po sumunod yung anak sa Ama. Sabi ng verse 4, niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. Masunurin po si Jesus. At yan po ay isang halimbawa sa lahat ng susunod sa Kanya. So kaya kung tayo po ay ligtas kay Kristo, tayo po ay susunod sa lahat ng Kanyang kalooban. Yun po ang sinabi sa 1 John 2:3. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin. Paano ba natin malalaman na tayo nga ay kilala natin ang Panginoong Hesukristo? Kung tinutupad natin ang Kanyang mga utos. Napakalinaw po, no? John 14:15. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. John 15:10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa Kanyang pag-ibig. Ganyan po niluluwalhati ng ating Panginoon ang Kanyang Ama. Kaya ang dalangin niya para sa Kanyang sariling gawain, para sa Kanyang sarili, ay luwalhatiin o panumbalikin ng Diyos Ama ang luwalhati na nasa Kanya naman na noong pambago siya dumating sa lupa. Ibalik lang sa Kanya ang luwalhating yon at yun naman ay Kanyang natamo dahil sinunod niya ang lahat ng kalooban ng Diyos Ama. At kasama doon sa pagsunod niyang yon, ang Kanyang pagkamatay sa krus at ang pagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ganyan po katiyak ang ating buhay na walang hanggan. Kaya kung tayo po ay mananalangin para sa isang tao na magkaroon ng buhay na walang hanggan, kapag siya po ay tinawag ng Panginoon, siya po ay lalapit at ang sabi ng Panginoon, ang lalapit sa akin, hindi ko itataboy. Hindi ko itataboy. Ililigtas niya. Tiyak po mga kapatid, meron po tayong katiyakan dahil sa kalwalhatian ng Diyos Ama, sa kalwalhatian ng Diyos Anak. Pangalawa, ang ating katapangan, verses 6-19. Ito ay isang panalangin para sa kalwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabanal ng Kanyang mga alagad. So ang Kanyang pangalawang panalangin ay ang Kanyang mga alagad, yung mga disipulo niya noon. Na sila ay mananatili sa sanlibutan kahit na sila ay hindi taga-sanlibutan. Ito ay para sa mga tumanggap at nanampalataya sa revelasyon ng Ama ng Kanyang salita. Sino po ang salita ng Ama? Si Kristo Jesus. Yan po sabi sa John 1:1, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Si Kristo ay Diyos. At ito po ay ipinahayag sa Kanyang mga alagad. Sabi sa verses 6-10, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila ay sa iyo at sila ay ibinigay mo sa akin. At tinupad nila ang iyong salita. Sila ay sa iyo. Magmula pa, bago pa itinatag ang mundo, sila ay sa iyo.
Ngayon ay nalalaman nila ang lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo, sapagkat ang mga salitang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap, at totoong nalaman na ako ay nagmula sa iyo at naniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, sabi ng ating Panginoon. Hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, hindi yung buong mundo. So, dinalangin din po ng Panginoon ang buong mundo. Nung siya'y nasa krus, naalala nyo, isinigaw niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So idinalangin din niya ang buong sanlibutan, pero ito pong dalangin na ito ay para sa kanyang mga alagad. Kundi para doon sa mga ibinigay mo sa akin. Malinaw po. Sapagkat sila'y iyo. Sila'y iyo. Ang lahat ng sa akin ay iyo, at ang sa iyo ay akin, at ako'y naluluwalhati sa kanila. Tayo po ay naiipit sa pag-ibig ng Diyos Ama at Diyos Anak. Ang kanyang mga alagad ay magkakaroon ng katapangan sapagkat sila po ay naiipit sa pagmamahal ng Diyos Ama at Diyos Anak. Pangalawa po, idinalangin niya ang kanyang mga alagad ay magkaisa at mapanatili sa kanilang kaugnayan sa Diyos. Verse 11 at 12, no? At ngayon ay wala na ako sa sanlibutan. Naroon pa siya, hindi pa siya nagpupunta sa krus. Pero tiyak na niya ang mangyayari sa kanya. Sapagkat hawak niya ang lahat ng mangyayari dun sa gabing iyon ay kontrolado ng ating Panginoon. Wala po ditong aksidente. Lahat po ito ay nakaplano. Kaya alam na po niya. Kaya ipinananalangin na po niya. Subalit, ang mga ito ay nasa sanlibutan, yung kanyang mga alagad. At ako'y papariyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Sila ay ibinigay mo sa akin upang sila ay maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ang purpose ng Ama at Anak, ang layo nila ay iisa. Ang kabanalan ng Ama at Anak, ang kabanalan nila ay nag-iisa. So, ang purpose, ang layunin at ang kabanalan ng mga alagad ay magiging isa. Sila ay isa dahil sa kabanalan ng Diyos na ibinigay sa kanila. Habang ako'y kasama nila, iningatan ko sila sa iyong pangalan, sila na ibinigay mo sa akin. Napakaganda pong katiyakan ito. Pakinggan niyo po ang kanyang panalangin. Sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila ay walang napahamak, maliban sa anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Si Judas po yon. Si Judas po hindi po kabilang doon sa ibinigay ng Ama sa Anak. Kaya po siya nawala. Ngunit hindi po siya nawala dahil sinadya siyang walain ng Diyos. Nawala po siya sapagkat pinili niya na ipagkanulo ang ating Panginoon. Pinili niya po yon. Responsibilidad niya po yon. Kanya pong desisyon yon. Kaya siya po ay napahamak at natupad ang kasulatan dahil sa kanyang kapahamakan. Makikita din po natin dito, idinalangin din niya na magkaroon ng kagalakan ang lahat ng kanyang tagasunod. No? Verse 13, ngunit ngayon ay pupunta ako sa iyo, sabi niya sa Ama. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa sanlibutan upang sila'y magkaroon ng aking kagalakang ganap sa kanilang sarili. Itong verse na ito, dito po natin makikita na maaaring sinambitla niya ang panalangin ito sa pandinig ng kanyang mga alagad. Kaya sinabi niya, sinabi ko sa sanlibutan, habang nasa sanlibutan pa siya. Sinabi niya ito at ito po ay sinambitla niya sa pandinig ng iba. Sapagkat marami pong panalangin ang ating Panginoon sa Diyos Ama. Paakit siya sa bundok o pupunta siya sa liblib na lugar at siya'y mananalangin. Wala naman pong na-record dun sa mga pananalangin niyang yon. Bukod sa dito, ito po ay kanyang sinambitla at pinadinig sa iba upang sila'y magkaroon ng aking kagalakan. So, sila po ay mauusigin dahil sila ay tagasunod ni Kristo. Katulad ng kanilang Panginoon, sila ay kamumuhian ng
sanlibutan. Sinabi na po niya yan sa kanila sa John 15. Kayo ay kamumuhian kung paano ako kinamuhian ng sanlibutan, kayo ay kamumuhian din nila. So kailangan nila ng tapang. At itong tapang na ito ay magagaling sa kagalakang alam nila na sila ay ipinanalangin ng kanilang tagapagligtas sa harap ng kanilang Diyos Ama na nasa langit. Ang sabi sa John 15:11, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. Ito po ang dinalangin ng ating Panginoon upang magkaroon sila ng hindi lang kagalakan, kundi katapangan na harapin ang haharapin nilang paghihirap. Pangapat, idinalangin pa niya na ilayo sila ng Ama sa tukso ng Diablo. Sapagkat sila ay kamumuhian ng sanlibutan, sapagkat sila ay hindi taga-sanlibutan. Sabi sa verse 14 and 15 hanggang verse 16 ay ganito. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, sabi ng Panginoon natin sa kanyang Ama, at napuot sa kanila ang sanlibutan. Sapagkat hindi sila taga-sanlibutan. Gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. So tayo ay, o sila ang mga alagad at tayo din ay kasama na ni Jesus na inilabas sa sanlibutan. Hindi po tayo taga-sanlibutan. Kaya hindi po tayo dapat kumilos ng katulad ng nasa sanlibutan sapagkat tayo hindi taga-sanlibutan. Sabi niya sa verse 15, hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Nakikita niyo ang ating Panginoon, hindi po hinihiling na ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga alagad ay ma-spare sa kahit na anong paghihirap. Hindi niya po tiniyak sa atin 'yon. Sinabi nga niya, di ba? Sa chapter 16 verse 33, kayo ay magkakaroon ng pag-uusig, kayo ay magkakaroon ng paghihirap. Ngunit lakasan ninyo ang loob niyo sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So pangako niya po 'yon na magkakaroon ng mga tagasunod niya ng paghihirap at idinalangin niya sila na ingatan sila ng Diyos. Hindi sila taga-sanlibutan, sabi niya sa verse 16. Nagaya ko na hindi taga-sanlibutan. Malinaw po ang ating citizenship. Malinaw po ang citizenship ng lahat ng tagasunod kay Kristo. Hindi po tayo taga rito. Tayo po ay extraterrestrial. No? Tayo po ay alien sa sanlibutan na ito. Kung paanong ang mga alagad ni Jesus ay hindi taga-sanlibutan, gayon din naman po tayo na nananalig at sumusunod sa Kanya. Panglima, idinalangin pa niya na sila ay pakabanalin ng Ama para sa banal na paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita. Tingnan niyo po yung verse 17 and 18 and 19. Pabanalin mo sila sa katotohanan. No? Ang sinasabi po ng verse na ito, ng dalangin ng ating Panginoon na ito, ang pagbabanal ng mga tagasunod ni Kristo ay sa pamamagitan ng katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Sabi niya, ang salita mo ay katotohanan. Ang scriptures po, ang banal na kasulatan. Ang scriptures po ay ang katotohanan. Ang katotohanan ay kung ano ang sinabi ng Diyos tungkol sa isang bagay. Yung po ang totoo. At ang sinabi ng Diyos sa lahat ng bagay na kailangan nating malaman sa ating buhay ay inilagay niya sa kanyang banal na kasulatan. Ang kanyang salita po ay katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila ay sinugo ko rin sa sanlibutan. Naririto ang puso ng pagmimisyon, mga kapatid. Kung paano sinugo ang ating Panginoon, no, sa ating sanlibutan. Katulad po ng sinabi ni Ate Melba kanina, ang kanyang incarnation, no? Kung paano po sinugo siya, tayo po ay sinugo niya. Sapagkat tayo iniligtas niya upang sa ating pananatili dito sa sanlibutan na ito, kahit na tayo hindi taga-sanlibutan, sa ating pananatili dito, tayo po ay maglingkod sa Kanya sa pamamagitan ng
bibigay paghayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng makikinig sa atin. Yan po ang ating misyon. At hindi po yan pag July lang po. Ulit-ulitin ko po, tinatanghal po natin ngayon ang pagbimisyon sapagkat yan lang po ang layunin ng iglesia. Sapagkat ang pananambahan po ay magiging ganap pagdating natin sa langit. Ang pagkaaral ng salita ng Diyos para makilala ng Diyos ay magiging ganap po lahat yan pag nakita na po natin ang mukha ng Diyos. Ang hindi lamang po natin gagawin sa langit ay ang evangelism and missions. Sapagkat dito lang po natin dapat ginagawa yun. At yan lamang po ang pakay ng Iglesia ng Diyos. Ang pagmimisyon, tayo po ay pinadala ng ating Panginoong Hesus na siya namang nagligtas sa atin na mga misyonero. Tayo po ay mga misyonero niya, katulad ng kanyang mga alagad, upang maibahagi natin ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng hindi pa tumatanggap sa kanya. Marami po sa kanila ang nasa ating iglesia, nag-a-attend po sa ating church, pero hindi pa ho nakakakilala kay Jesus. Marami sa kanila ay naninirahan sa ating mga bahay, mga kasama natin sa ating mga pamamahay. Ngunit hindi pa nakakakilala kay Jesus. Ang iba sa kanila, mga kamag-anak natin, mga mahal natin sa buhay. Ang iba sa kanila, mga kasama natin sa eskwela, mga kasama natin sa trabaho, mga kapitbahay natin. Mga kapatid, hindi natin kailangan lumayo. Hindi natin kailangan tumawid ng dagat. Kailangan lamang po natin tumawid ng kalye para tayo ay magmisyon para sa Diyos, mga kapatid. Yan po ang idinalangin ni Jesus sa kanyang Ama. At ang lahat ng dinadalangin niya, mga kapatid, ay matutupad. Kaya ito pong kautusan na ito sa atin ay matutupad sa ating buhay. Kung kayo ay makikilahok, maraming salamat sa Diyos. Isa pong pribilehiyo para sa atin ang makalahok sa kanyang pagmimisyon. Ngunit kung kayo ay hindi susunod, ay hindi kayo makikilahok, mga kapatid, kayo po ang mawawalan. Kayo po ang mawawalan ng pribilehiyo na maging kabahagi ng gawain ng Diyos sa pagdadala ng kanyang mga hinirang sa kaligtasan ng Diyos. Ang sabi niya sa verse 19, at dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay pabanalin sa katotohanan. Ang ibig po sabihin ng salitang pinabanal ko ang aking sarili, hindi po ibig sabihin na hindi siya banal. Alam po natin na banal ang ating Panginoon. Ang sinabi po ng salitang yon ay ibinukod niya ang kanyang sarili. Ibinukod niya ang kanyang sarili. He was separate. He separated himself. Kinonsecrate niya ang kanyang sarili. No? Itinabi niya ang kanyang sarili para sa layuning ito, para sa gawain na tayo iligtas sa pamamagitan ng krus. At tayo din naman ay kanyang ibinubukod, mga kapatid. Idinalangin niya tayo na tayo'y ingatan, na tayo'y pakabanalin, na tayo ay gawing mas matibay sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Para sa ano? Para tayo'y magkaroon ng katapangan na humayo sa pagmimisyon. Mga kapatid, nag-uumpisa po yun sa pananalangin. So kung tayo po ay mananalangin sa ating Ama, na siya ay magpadala ng mga tao, ng mga misyonero, para kausapin ang ating mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, mga kaeskwela, mga kamanggagawa. Sasagutin po ng Diyos ang panalangin yon. At hulaan niyo po kung sino ang ipadadala niya. Kayo mismo na nanalangin sa Kanya. Sapagkat ang nanalangin sa panalangin ito, ang ating Panginoong Hesukristo, siya po mismo ang pinadala sa krus para tayo'y maligtas. Kaya nung siya'y manalangin, siya din po ang pinadala ng Ama. Kaya kung tayo'y mananalangin, tayo rin po ang ipadadala niya sa mission field. Mga kapatid, tayo po'y maganda. Sa ating pananalangin, gayahin po natin ang pananalangin ng ating Panginoon. Sapagkat sa pananalangin na ito, tayo po ang gagamitin ng Diyos kung tayo'y susunod sa Kanya.
Mga kapatid, pangatlo na katuruan sa atin pong mensahe ngayong hapong ito ay patungkol sa ating kaaliwan, verses 20 to 26. Ito ay isang panalangin para sa paghihiwalay, pagbubukod ng iglesia sa isang banal na ugnayan sa ating tatluhang Diyos. Ipinanalangin niya yaong mananampalataya sa Kanya, yung pong lalapit sa Kanya, yung Kanyang ibinukod, yung Kanyang tinawag. Ang human perspective po nun, yung tayo ang maniniwala kay Kristo. Ngunit ang divine perspective po nun, tayo po ay pinili niya. Magmula pa, bago pa itinatag ang mundo, mga kapatid, isinulat na niya ang inyong mga pangalan sa Lamb's Book of Life. At magmula nun ay nakaplano na po tayo sa kaligtasan niya. Hindi po ba kayo nangingilabot sa katotohanan na iyon? Na kahit na ano pang kasalanan ng ating nagawa, tayo ay nakasulat na sa kanyang aklat. At ipinlano na niya ang lahat ng gagawin, kasama na ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesus upang tayo ay maligtas. Upang sa ating pagligtas tayo ay mapabanal niya, maihiwalay niya, upang gawin naman natin ang pagmimisyon para sa kanyang pangalan. Ipinanalangin niya na tayo ay banalin. Gayunman, sabi sa verse 20, gayunman hindi lamang sila ang idinadalangin ko. So hindi lang yung mga alagad, hindi lang yung 12 o yung 11, kundi sila rin naman ng mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Sino po yun? Yung mga susunod na mga disipulo. Kasama po tayo doon. Sa panalangin po na ito, pwede niyong sabihin, mga kapatid, na 2,000 years ago, ipinanalangin ako ng aking tagapagligtas. Ipinanalangin niya na ako ay banalin, na ako ay bigyan ng buhay na walang hanggan, na ako ay ingatan hanggang sa dulo upang ako ay makatanggap ng kalwalhatian niya. Ipinanalangin po tayo ng ating Panginoon. Kundi sila rin naman ng mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, ng salita ng kanyang mga disipulo noon. Idinalangin din niya na ang lahat ng tunay na mananampalataya ay magkaisa katulad ng pagkakaisa ng Ama at Anak. Pakinggan niyo po yung verses 21 to 23. Upang silang lahat ay maging isa. Gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo. Sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Paano makikilala ng sanlibutan si Kristo Jesus na tagapagligtas? Kung tayo ay mananatili sa Kanya. Kung tayo ay magkakaisa. Di ba sinabi niya sa John 13 na magmahalan tayo sa isa't isa? Katulad ng kanyang pagmamahal sa atin. At sinabi pa niya na ganito kayo makikilala ng sanlibutan kung kayo ay magmamahalan sa isa't isa. Ang dinadalangin po ng Panginoon dito ay hindi yung institutional na unity o na pagkakaisa ng isang worldwide na iglesia. Hindi po. Hindi po 'yon, no? Hindi po niya pinananalangin dito ang ecumenism, no? Sapagkat yun po ay yung pagkakaisa na walang pagsunod sa katuruan ng Biblia, no? Hindi po yun ang kanyang ipinapanalangin. Hindi po niya pinapanalangin yung inclusiveness na walang iniisip na pagsunod sa kanyang mga patakaran, sa kanyang kabanalan. Hindi po yun. Inclusiveness po ang ating pakay. Kaya nga po sabi niya, kayo ay pumunta sa buong mundo. Gawin ninyong mga alagad o gawin ninyong mga disipulo ang lahat ng mga bayan. Inclusive po ang ating Panginoon. Ang kanyang kamatayan po sa krus ay sapat para sa lahat ng tatanggap sa kanya. Kahit saan man sila manggaling sa buong mundo. Sa Revelation 7, ang lahat po ng mananambahan sa kanya sa langit ay magmumula sa iba't ibang bansa at wika
at tribo sa buong mundo. Inclusive po siya. Ngunit ang unity po na hinahanap niya ay ang unity ng katulad ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Ang isang unity sa tamang katuruan, sa tamang pagliligtas, sa tamang kabanalan. Sabi sa verse 22, "At ang kalwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin." Ganun po ang kanilang pagkakaisa. "Upang sila'y maging ganap na isa, upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minahal kung paanong ako'y iyong minahal." Sabi niya sa John 10:16, naalala nyo? Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito, na hindi taga-Israel. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Ang mabuting pastol, ang ating Panginoong Hesus. Meron pong isang kawan. Lahat po ng kanyang niligtas, magmula sa lahat ng bansa, ay magiging miyembro ng kawan na iyon. At siya po ang nag-iisang pastol ng kawan na iyon. Sabi sa John 10:16, mayroon akong ibang mga, sabi sa Romans 12:5, kaya tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Sabi sa Galatians 3:8, walang Hudyo o Griego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Ang ating pagkakaisa ay nakabatay sa isang kaligtasan na kanyang iginawad para sa atin. Yung kaligtasang yon ay naaayon sa kanyang kagandahang loob at sa ating pananampalataya sa kanya. Isa lamang po ang paraan, ang daan sa kaligtasan. Sabi niya sa John 14:6, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At walang makalalapit sa Ama kundi sa akin." Isa lamang po ang daan at yun po ay daan ni Kristo. Kung hindi po yon ang tinuturo o paniniwalaan ng ibang nakikiisa sa atin, hindi po sila nakikiisa, hindi po natin sila kaisa. Ang unity po na ito ay hindi makataong pagkakaisa. No? Ang sabi kasi sa 1 Peter chapter 1, verse 16, "Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal." So kung hindi binanal ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at sa pananampalataya sa kanya, ay hindi sila kaisa. Ang sabi sa 2 Corinthians 5:21, "Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan," si Kristo po yun, "upang sa kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos." So ang pagkakaisa po natin ay dapat nakabatay sa katuwiran ng Diyos. Ang panalangin pong ito ay nagtatapos ng ganito. Idinalangin pa niya na ang lahat ng mananampalataya ay makasama ni Kristo at makita ang kanyang kalwalhatian. Napakaganda pong kaaliwan nito na nakaangkla sa pag-ibig ng Ama para sa anak. Yung po ang batayan ng ating unity, yung po ang batayan ng ating kaligtasan, yung po ang batayan ng ating katiyakan, ng ating katapangan, sapagkat tayo po ay naiipit sa pag-ibig ng Ama at ng Anak. At sa lahat na kanyang pinagkaloob sa kanya na maligtas. Ama, sabi niya sa verse 24, "Nais kong ang mga binigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon, upang makita nila ang kalwalhatiang ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong minahal bago pa natatag ang sanlibutan." Pinangako na po niya yan sa John 14, na maghahanda siya ng lugar para sa kanyang mga hinirang sa langit upang sa tamang panahon siya ay babalik at kukunin niya ang kanyang mga hinirang at dadalhin doon sa lugar na ihinanda niya para kung saan siya naroroon, sila ay naroroon din. At ipinanalangin niya po dito
sa John 17. O makatarungang Ama, sabi niya sa verse 25, hindi ka nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala kita at nakikilala ka ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa atin. Naalala niyo yung verse 3? Ito ang buhay na walang hanggan, na makilala niyo ang Diyos na buhay. Ang sabi niya sa verse 25, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Yan po ang buhay na walang hanggan. Ipinakikilala ko sa kanila ang pangalan mo, o ipinakilala ko sa kanila ang pangalan mo, at aking ipapakilala upang ang pag-ibig mo sa akin ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Ibinahagi ng Panginoon ang kanyang gospel, ang kanyang katotohanan, ang kanyang salita sa kanyang mga alagad. Yung pong salitang yun ay ibinahagi ng kanyang mga alagad sa mga iba pang mga tagasunod ni Kristo. At dahil sa kanilang ginawang pagmimisyon, tayo pong lahat ngayon ay tumatawag sa kanyang pangalan. Sa pagtatapos, gusto ko lamang po sabihin at ulitin ang tatlong katotohanan na atin na pag-aralan ngayong hapong ito. Meron po tayong katiyakan sa seguridad ng ating kaligtasan dahil ito ay ayon sa pagtupad ng kalooban ng Ama sa pamamagitan ng ganap na pagsunod ng anak. At dahil niluwalhati ni Kristo ang kanyang Ama, ang ating pong kaligtasan ay tiyak. Meron po tayong katiyakan sapagkat ito ay nakabatay sa kaluwalhatian ng Diyos na natamo ng anak. Pangalawa, meron po tayong katapangan dahil sa nakapagbabanal na gawain ng Ama na siyang magpapanatili sa atin kay Kristo Jesus. Hindi niya po isusugal na tayo ay mapasaampa. Tayo po ay kanyang iniligtas at kanyang pakakabanalin. No? Ilalayo tayo sa kaaway, ilalahok sa kanyang kagalakan, sabi ni Jesus, at iingatan sa kanyang salita. Yan po ang ating katapangan. Kaya po tayo may katapangan na humayo. At dahil sinugo po tayo ng Diyos, at tayo po ay ipinanalangin din niya. Pangatlo, meron po tayong kaaliwan sa pagkakabukod ng mga mananampalataya na sa nag-iisang katawan na nakakabit sa tatluhang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, magmula ngayon at sa walang hanggan. Mga kapatid, dahil sa dalangin na ito, tayo'y makakahayo upang ipangalat at ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Meron tayong katiyakan, meron tayong katapangan, meron tayong kaaliwan. Sapagkat idinalangin lahat yan ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. At dahil po meron tayo niyan, tutuparin ng Diyos ang kanyang kalooban sa dalangin ito, sa pagliligtas ng lahat na sa kanya ay hinirang niya para sa kaligtasan. Meron na po siyang mga hinirang, mga kapatid. Hindi nga lang po natin alam kung sino sila at kung saan sila naroon. Kaya sabi niya, humayo kayo sapagkat sila ay hinirang ko na. So hindi po mawawala ng bunga ang ating paghayo sapagkat sila po ay nariyan na. Sabi ng iba, kung sila ay pinili rin ng Diyos, bakit pa natin sila kailangan i-evangelize? Bakit pa natin kailangan humayo? Mga kapatid, baliktad po. Lalo po tayo dapat merong lakas ng loob na humayo sapagkat nariyan na po sila. Sila po ay tatabasin na lang natin para tayo at ating likumin para sa kanyang kaharian. Ang mga sangkap ng dalangin ito, mga kapatid, at dapat maging laman ng lahat ng ating pananalangin. Ipanalangin natin ang kalwalhatian ng Diyos para sa katiyakan ng pagliligtas ng kanyang mga hinirang. Ipanalangin natin ang pagliligtas at pag-iingat ng Diyos para sa katapangan ng lahat ng hahayo para magmisyon para sa Kanya. Kasama po tayo doon. At ipanalangin natin ang kaaliwan ng lahat ng tatanggap sa Kanya sapagkat sila ay napapaloob sa pag-ibig ng Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, yan po ang mga sangkap ng dalangin natin para sa evangelisasyon ng ating kapatiran at ng buong mundo. So mga kapatid, sa ating pong pag-aalala ng kanyang
ginawang sakripisyo sa krus sa hapong ito. Nawa ay maalala din natin na kaya tayo nakapag-diriwang ng banal na hapunan ay dahil mayroong nanalangin sa atin. Sino po yun? Una po sa lahat, ipinanalangin tayo ng ating tagapagligtas na si Jesus. Ipinanalangin niya na tayo ay maligtas sa pamamagitan ng gawain ng kanyang mga alagad at ng kanilang mga alagad at ng kanilang mga alagad hanggang sa umabot sa atin ang mabuting balita. Siya po ang nanalangin sa atin. Pangalawa, meron pong nanalangin sa atin na ibang mga Kristiyano. Siguro po mga kamag-anak natin, mga magulang natin, mga mahal natin sa buhay, mga kasama natin sa church. Ipinanalangin po tayo na tayo ay maligtas. At sila din po na nanalangin, siguro sila din po ang pinadala ng Panginoon upang kausapin tayo. Kaya sa ating pong pagdiriwang ng banal na hapunan ngayong hapong ito, alalahanin po natin ang dakilang panalangin na ito ng ating Diyos na Panginoong Jesus. Sapagkat ito ay ayon sa kalooban ng kanyang Ama, ito po ay nasunod ayon sa kagalakan ng kanyang Ama. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa mensahe mong ito at sa aming pagdiriwang ngayong hapong ito. Kayo po ay mailalagay namin sa gitna ng lahat ng aming kaisipan at lahat ng aming pagluluwalhati. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.